mga kapatid, this day is part 1, part 2. So part 1 tayo ngayon, part 2 tayo mamaya. So ang ating topic is mystery of godliness, no? Mystery of godliness. Pero yun po ang ating jumping text muna, 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Amen. So let's all read 1 Corinthians 4, 1 and 2. Ready? Basa. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Let's pray. Our dear Heavenly Father, help us, Lord, to understand your mysteries na even today ay hindi na mystery, revealed na po ito, na isulat na po ito sa inyong messenger, which is Apostle Paul. Very clear na po ang mga scripture at sa amin na lang responsibility is saliksikin ito. Help us, Lord, to search the scripture. For in searching it, ay ma-check namin kung nandun ba talaga, Lord, ang inyong pinapaabot na mensahe about the mystery. And help us, Lord, ang application nito sa aming buhay ay nawa, Lord, ay mapatuloy kaming mahalin namin kayo, mahalin namin ang brethren, mahalin namin ang salita nyo. At even, we will love our loved ones and any soul, Lord, dahil sila po ay precious in your sight. And our responsibility is we love them enough to preach the gospel to them. And help us, Lord, as we continue to learn your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsiyupo na. And let us have Brother Johnson. Brad, lagay mo nga dito. So, wala ba kayong napansin, mga kapatid, na sa Bible ay marami pong na-mention na mysteries, especially sa Pauline Epistle. No? At isa sa mga binigkas ng preacher natin, si Pastor Ben, noong Sunday morning, is dapat hindi tayo ignorant sa mga mystery ng Diyos na direkta na sinulat para sa ating kapanahunan. No? So, there are mystery na na-mention sa Matthew, Mark, Luke, John, pero mga kapatid ay hindi nga Matthew, Mark, Luke, John eh. Pag meron kayong concordance, mga kapatid, kung may concordance kayo, i-type nyo lang word na mystery. Yan. So, it was mentioned 27 times or 27 verses found. And one verse found in Matthew 13 verse 11. So the word mysteries. So but it is not written for us, no, or to us, kasi Matthew is the book of the Jews, para sa kanila. The theme of the Matthew is King Jesus Christ is the King of the Jews. At sabi ng Bible, he answered and said, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. A next mention of the word mystery is Mark 4:11. Mark 4:11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Then next mention is Luke chapter 8 verse number 10. And he said, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables. So makita ninyo, mga kapatid, wala pong mention in the book of John, only in Matthew, Mark, and Luke. Then jump not agad, verse number, next mention is, in the fourth mention is Romans 11 verse 25. Romans 11 verse number 25. Yun yung fourth mention of the word mystery in our King James Bible. Sabi ng Bible, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that the blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So, ang sabihin nito, mga kapatid, makita nyo po ang three mention. Nakita nyo po ba ang three mention? Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, Luke. Nakita nyo po? Hindi ito tinutukoy tayo. Mysteries of the kingdom po yon. Pero pagdating sa Pauline Epistle, Romans 11 verse 25, ano nakita nyo po? Mystery na sinabi ni Paul. Ano po ang tinutukoy na mystery dyan? Mystery of blindness in part happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So kailan nagsimula talaga na ang topic kasi natin, mystery of godliness, kailan nasimula talaga na ang mystery ay dapat ipangaral sa panahon ng katawan, sa panahon ng biyaya or church age. Ganito yun, mga batid. Ito yung cross. Ito yung Matthew kanina na-mention. Matthew
Mark, Luke, tatlo po mga kapatid, no? Ano ngayong mention ng Matthew? 13:11. Tapos, next is 4:11. Tapos, next is Luke 8, verse 10. So, yung tatlo na to, hindi ito para sa atin. Sa kingdom ito. Kingdom. Okay? Sa future po yon doon. Pero dahil hindi tinanggap ng Hudyo, John 1:11, He came unto His own, but His own receive Him not. So may blood na nashed sa cross ng Calvary, may blood na shed, namatay ang Panginoong Hesus, at dahil dito ay inilibing at nabuhay namang muli siya. It is the emblem, the cross. At makita natin doon, mga kapatid, there was a blindness in part. Ito yung simula, blindness in part. Blindness. Anong word niya ginamit? In part. Ano ibig sabihin doon? Hindi ni-reject ng Panginoon ang Israel, kundi sila lang ay bulag. Kumbaga, wala pa silang karian na na-establish ngayon. Kaya Romans chapter 11, verse 25, Romans 11 verse 25, ay dyan nagsimula, mga kapatid, na ang mystery na tayo dapat ay malaman natin kasi steward po tayo. Tayo po ay steward, mga kapatid. Steward po tayo lahat ng mystery na ito. Ano yung steward? Ang steward po ay katiwala. So ano ang pinagkatiwala sa atin sa panahon natin ngayon after the cross? Kasi nandito tayo ngayon sa 2000, kung saan ito yung history. Ito yung lang po draw ko lang. Yang nakapaloob dito sa cross, yun ang inaantay natin. At excited po ba kayo? Tarating ang Panginoon. God will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with His word. So whatever problem you have, when you think that Christ is coming, you will be comforted. Amen? You will be comforted. Bakit? Maalis ka sa lahat ng problema mo. Amen? You will be comforted. Kaya very comforting na ang parang Panginoon ay parating na. So, itong cross hanggang rapture ay mayroong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ng mga mystery. Pinagkatiwala sa atin habang nandito tayo sa lupa. Mga mysteries. Mga bagay na dati hindi ipinangaral sa lumang tipan. So, it was hid. Sabi nga ng Bible, tingnan niyo po sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse number 3 to 5. Yung mysteries na binigay ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin sa panahon natin ngayon, after the cross, ay verse number 3, sabi ni testimony ni Paul sa kanyang sulat, the Bible says, verse 3, how that by revelation He made known unto me na mystery, as I wrote afore in few words. Verse 4, whereby when ye read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known. So it was not made known in the Old Testament. Not made known. So not made known. Okay, not made known. Wala dito magtagpuan sa Old Testament. Hindi yan na itagpuan ng mystery na yan. Sa panahon lang natin ngayon yan, mga no? It was not made known in the other ages unto the sons of man, but it is now, ito yung now. Yung now, kung saan tayo nananahan after the cross. Yan tayo nananahan. It was revealed unto us by His prophets and apostles by the Spirit. So, yun po, mga yun po ang characteristic ng mystery. Colossians 1 verse 26 and 27. Ano po yung characteristic ng mystery na yan? Sabi ng Colossians 1, 26 and 27. Nandiyan na po ba kayo? Okay. Pwedeng basahin natin lahat. Ready? Basa.
even the mystery which hath been hid from ages and from generation. Verse 27. Yun. So, very clear sa Bible, hid from ages. Ito, not made known. Dito, hid from ages. Hid from ages. Yan. Yun po ang ating makita. Ephesians 3 kanina, not made known. Then dito naman ay hid from ages. So, wala talaga dito. Wala dito sa Old Testament. Not made known, hid from ages. Yun po ang karakteristik ng mystery na yan. No? Hindi po yan na ipangaral sa panahon ng lumang tipan ng mga bagay na ito. No? Ano po yan? Mamaya tutumbukin natin yung unang mystery, which is part 1. Hindi man natin matapos, pero yun po ang unang dapat natin natutukuyin na ating bilang tagapangasiwa, bilang binigyan tayo ng task to know these things para hindi tayo maging ignorante, para ma-apply natin sa buhay Kristiyano. Amen? Sa panahon natin ngayon. So, makita nyo po, saan nagsimula na binigyan tayo ng mysteries na yan? Nung nagsimula na ito ay hindi nila tinanggap yung kaharian. Amen? Nasimula na yung blindness in part, which is hindi ito yung unang topic natin, which is very important din ito, the mystery of blindness. Pero, ang pinakampundasyon ng ating pananampalataya ay hindi ito. Nangyari lang na naipalabas ito dahil hindi nila tinanggap yung kanilang hari. Amen? Kasi there was a blindness in part sa Israel, happened to Israel. So sa Israel, wala po silang kaharian ngayon. Walang kingdom na nangyari kasi they rejected the king. Amen? They rejected the king. Kaya grabe yung mga mockery sa mga tao ngayon. Sa mga multimedia, sa social media, sa Facebook, kita nyo po na ang hari nila, ang laki ng tiyan. Kristo nila, laking tiyan, di ba? Pinako, pero hindi pala nagpapako. Nakatungtong lang pala. Grabe ang kanilang mockery. And they do not understand what Jesus did. Amen? After all, hindi yun talaga ang ating kumbaga, hindi tayo nagagalit sa kanila or whatever, naaawa tayo sa kanila. Bakit? Ganun din tayo dati. Amen? Pumupunta din ako sa krus dako at pumupunta ako sa may mismong talagang mountain or a hill. Ang tawag doon is Banat-i Hill. A Banat-i Hill in Tagbilaran City, Bohol is a place wherein very prominent place na pagpunta mo doon sa pinakatuktok doon, makita mo na buong Tagbilaran City. Kaya nandun yung cross dako. Kaya kakanta kami, Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Yan. So kaluoy ime means have mercy on me. Or something like that. Hindi na namin gagawin ang aming mga ginagawang masama. Yun ang aming mga binibigkas. Alam mo yung mga chanting habang kumakanta. Tapos, mga gano'n. May mga session 1, session 2, gano'n. So, kung titignan natin ang history sa ating ginagawa, naawa tayo sa sarili natin, buti na lang naligtas tayo. Amen? Buti na lang binigay sa atin yung kaliwanagan ng Ebanghelyo na may kasapatan na pwedeng maligtas ang tao. Yun ang inulit-ulit namin doon. Kaya yung si Jimmy Guevara, natagtataka talaga siya at paulit-ulit lang, iba-ibang verses, pero dinutumbok namin yung kasapatan na ginawa ng Panginoong Hesus. Wala ka nang idadagdag, hindi ka na magpapako, hindi ka na magkaroon ng sinabing may relihiyon ako. No, nirelihiyon natin, hindi makapagligtas. Yun ang paulit-ulit namin. Talagang napagtanong siya. Si Brother Dante ang tinanong niya una. Ikaw tinanong ka? Hindi. Si Brother Dante yata, no? Then sabi ni Brother Dante, rescue ka nga, Pastor. At yun, siniran ko siya. At naging kaibigan ko. Ganon ang Panginoon pag kumilos. Amen? Na kahit sobrang daming tanong ang tao, masasagot sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung may tanong kayo sa buhay na ito yung sagot. May ipinangaral ang Panginoon kay Pablo, kay Apostle Paul, na bilang minister, the minister, the pattern in our time, the apostle, Paul the apostle, the minister, the preacher, and the teacher of the Gentiles with faith and verity. Yun ang ating pinangaral for the past weeks.
ay iyon ang ibinigay ng Panginoon sa kanya para lahat tayo ay, ang purpose kasi ng mystery, verse 28. Nandyan pa kayo sa Colossians 1, oh. Nandyan pa kayo, verse 28. Look at, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, yun po ang kadahilanan bakit ipinangaral ni Pablo, dahil makapagbigay sa atin ng warning at para tayo magkaroon ng tamang kaalaman, kasi nandun kay Kristo ang lahat ng kaalaman, all wisdom. At maipresent tayo sa Diyos kung malaman natin yung mystery, perfect in Christ Jesus. Kaya ng ating mga brethren na sinabing, manalangin ka bro, conscience yun, cleansing of your conscience. You say, Lord, forgive me kung ano mang nagawa ko. Wala tayong cynical doon. Doctrinally, forgiven ka naman talaga. Pero by conscience, gusto niyang malinisan. Kaya minsan sa prayer, nag-mention kayo, Lord, another term of that is sorry. Forgive me, or something like that, for all those shortcoming yesterday na hindi ko nagawa ang iyong kalooban. May mga bisyo akong hindi pa natanggal, Lord. Lord, tulungan mo ako. Ganun ating prayer, di ba? Na tulungan nawa tayo na matanggal ito. Kasi one day, nandito tayo sa laman na hindi pa perfect. One day, ang ating mga kaalaman na yan, mag-perfect sa atin. Then after that, i-present tayo na talagang what a joy in the sight of God. Na masabi ni Paul, tingnan niyo po, Philippians 1. Kasi kung maisabi nito, hindi talaga siya maging sayang ang kanyang serbisyo sa Panginoon, no? He will not run in vain, nor labor in vain, no? Sabi ng verse number 28. 20, wait lang hinanap ko yung neither run in vain nor labor in vain, para hindi maging sayang po ang kaniyang pag-serve sa Panginoon doon sa mga brethren na yon. So, kunin ko lang kapatid. Ang mystery na ito ay makapagbigay sa atin ng perfection at tayo po ay ma-present ni Kristo na hindi magiging vain ang ating service pagharap natin sa ating Panginoong Hesus, no? Sabi ng Philippians chapter 2, hindi Philippians chapter 2 verse 16. Sabi ng Bible, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I may not run in vain, neither labored in vain. So walang kabuluhan ng aking pagiging pastor nyo pag hindi ko maibigay yung word of life, yung mysteries na ito. Word of life ito eh. At kung hindi ko ito maibigay, no, talagang walang rejoicing in that day of Christ. Alam mo yung day of Christ? That's the rapture. That's the time na pupunta tayo sa langit at mayroong judgment day. Amen? Bago magkaroon ng day of Christ, Christ will cut us from this evil, wicked world. Tanggalin niya tayo, then the day of Christ sa langit, 7 years, the day of the Lord dito sa lupa naman. So why we are always very strict in every usage of every word or statement. Bakit? Ang Bible kasi is very strict din. Amen? Hindi siya pwede na ang chaff ay wheat. Hindi din pwede ang wheat are chaff. We need to divide what is the chaff to the wheat. Amen? We need to divide what is holy and unholy. We need to divide what is dirty and clean. Amen? Ganun ang Word of God. Amen? Kaya pag sinabing sa ibabaw, Day of Christ, Pastor, pareho na lang yan lahat. Hindi pwede. Kasi Word of God eh. We should follow what the Spirit want us to know. Amen? Sa taas ay Day of Christ. Sa baba, a Day of the Lord. Ano yung Day of the Lord? A day of vengeance, a day of wrath. Sa mga taong hindi nanampalataya sa Kanya, ay siya ay maglagay ng alaw ng ang diablo ay maghasik ng lagim dito sa lupa. So, alam niyo po? So, ano sa taas? The day of dito, after sa rapture, ito po yung Day of Christ. Day of Christ, dito sa taas. Habang nasa langit tayo din, may rewarding day din sa langit. Dito naman sa 7 years, ay Day of the Lord. Day of the Lord. Kaya mag-ingat kayo paglagay sa Facebook at sabi niya, Happy Lord's Day. Iba yon, tribulation yon. Sabihin mo na lang, Happy Sunday. Maganda pa. Amen? Kanya po ang doctrine connotation doon. Pag sinabing Day of the Lord and Day of Christ. So what I am saying is, very connected po yung Day of Christ sa mga information na dapat nating malaman. Itong C-word of mysteries ay very important natin malaman yung mystery na ito na hindi pinangaral dati at ngayon ipinangaral na. At pag malaman natin ito, then one day, pag
pagdating natin dito sa judgment seat of Christ, the day of Christ, hindi magiging walang kabuluhan ng ating service. Kasi kung alam natin ito, may apply tayo. Amen? Sino ba sa inyo ang hindi dumaan ng grade 1 at hindi si ma'am ang teacher, si sir and ma'am, hindi kayo nagturo ng 1+1? Lahat ng mga bata dumaan talaga sa mathematics ng basic. Bakit? Kung hindi nila alam paano nila apply ang multiplication, paano nila apply ang division, paano nila apply, Joboy, ang subtraction, pag hindi alam ang addition. Amen? Kaya niyo po? So very basic sa Christianity na din, malaman natin yung mystery para ma-apply natin sa ating Christian life at pagdating doon sa harapin natin ni Kristo, hindi tayo mahihiya. Amen? Hindi tayo mahiya. Bakit? Meron tayong ipinagaloob ng Diyos, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, yung binasa natin kanina, back to 1 Corinthians chapter 4 pala, not 10, hindi tayo mahiya at sabihin natin, Lord, hindi naman nagturo si Pastor Randy doon sa lupa, Lord, wala akong alam. Ayun, ako nang tawagin sa kanya, ikaw nga, dito ka nga, ba't hindi mo tinuruan si ganito, di ba? So, ako ang mananagot. Amen? Bilang pastor nyo, ako ang mananagot doon. Pero habang ako po ay nangangaral sa inyo, nasa inyo na ang responsibility. Amen? Naipasa ko na sa inyo. So sabi ng Bible, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So ano po ang interpretation nyo po dyan? Of course, marami pong basic interpretation na yun ang unang application na lahat ng steward ay faithful or matapat. Hindi pwede na ako tagapangasiwa sa isang bagay tapos nawawala, nasisira. Alam niyo po, kapatid? Kaya nga lahat ng bagay na ibinigay sa atin ay dapat i-take care natin. Bakit? Tagapangasiwa lang tayo. Anak niyo po ba sa inyo? Of course, hindi. Amen? Sino sa inyo ang makapag-wish na ako, manganganak ako bukas? Panginoon ka na. Amen? Wala po. Amen? Sino po ang nagbibigay ng anak? Ang Diyos. So, galing sa Diyos yan. Tagapangasiwa ka lang. Inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng anak, trabaho, apo, o anumang klaseng nasa iyo, mga kapatid, ibinigay sa iyo yan. So, sana matapat ka. Yun ang unang application, di ba? Kanya po, yun ang unang application. Samahin nyo. Tama po ba? Baka hindi nyo pa alam ang pangalawa at tunay na application talaga sa verse na yan, sa dalawang verse. Unahin natin. Ulit, basa. Ready, go. Let a man so account of us. So, para makuha nyo yung tunay na application, kasi yun ang basic eh. Yung kanina, na ang steward ay tapat. Di ba? Ang steward ay tapat. Pero sa totoong context, ito yun. Let a man. Okay? A man. In-account sa atin. Sino yung aman? Either your wife, either you are a wife, you have a husband, either you are a parent, either you are children, either you are employee, or employee master, then you are a servant. Kanya po, let a man. So, 6 na relationship yan. 6. So, kung ikaw ay wife, sino ang man yan? Yung husband mo. Kung ikaw husband, sino yung man dyan? Yung tao na yan na pinangasiwa sa'yo? Yung wife mo. Kung ikaw naman ay parents, sino yung man na pinapangasiwa sa'yo? Or steward ka? Yung anak mo. Ikaw naman anak, sino ang nagbigay sa'yo ng Panginoon? Ikaw ba makapili ka ng mama, bro? Hindi, di ba? Oh, hindi. That means sabihin, binigay ng Diyos sa'yo yun. Steward ka. Di ba? So, yung ikaw, may responsibility ka sa iyong magulang. Ikaw naman, master, may responsibility ka sa iyong mga empleyado. Ikaw naman, empleyado, may responsibility ka sa iyong master. Vice versa. So, let a man so account. In account, ang tawag doon, accounting. Account of us. Sino yung us na to? Account of us. Yung us na yon, yun yung vice versa. Yung si wife to husband. Parents to children, children to parents. So, yung us, depende sa application kung anong posisyon mo sa buhay. Kuha niyo po? So, let a man so account of us as of the stewards of the mysteries of God. Then, verse 2, pakibasa nga po. Verse 2, anong sabi? Moreover, it is required in stewards, ano sabi? That a man
Hindi yung, di ba, ang sabi ko sa inyo, pag pagbasa nyo sa 1 and 2, ang steward dapat tapat, dapat faithful. Hindi lang yun ang application nun. Ang application yun, ikaw na binigyan ng steward, wife, binigyan ka ng steward, amen? Na ikaw, ligtas ka na. You believe the mystery of the gospel. Kasi ang introduction kasi ito sa mystery of godliness. No? Actually, ang ginawa ko, bago tayo pumunta sa mystery of godliness, ang lalim muna ng introduction kasi hindi mo ma-apply ang mystery of godliness pag hindi mo maintindihan ang pinaka-totality ng mystery. Kaya po, kapatid? Kasi nasa loob lang siya eh. Yung mystery of godliness, nasa loob ito eh, dito. Kaya dapat malaman mo muna yung characteristic, background, anong gusto ng Diyos na ipaalam sa iyo. Paano i-apply itong mystery na ito? Okay, balik. Verse 2. Ano sabi? It is required in steward, ano sabi? That a man be found faithful. So ito palang application. Hindi ikaw na steward, ikaw na, halimbawa, principal bro, kayong dalawa principal, hindi lang ikaw yung matapat sa sarili nyo bilang tagapangasiwa sa posisyon nyo, kundi pati guro under you is a very faithful teacher. Kanya po? A very obedient teacher of the instruction of the Ped. Kanya po? Ganun ang Diyos. Kaya, Brother John, di ba? Hindi lang si husband, Brother John, Papa, hindi lang si Jonas ay ikaw faithful sa Panginoon. Hindi. Ang anak mo dapat, yung binigay sa Panginoon sa iyo, ay naging faithful. Yun ang bibigay na accounting. One day, sino bang apo mo? Mr. Baby. Kilala ba niya si Jesus Christ? Yun ang i-account. Ano po? Hindi lang ikaw. Kasi ang tawag doon, no-brainer. Alam mo yun, no-brainer? Hindi na kailangang i-memorize yan. Amen? Ano po ang mga punto? Hindi na kailangang i-memorize kasi kung steward, ay talagang matapat yun dapat. Amen? Pangalawang dapat na idiin mo application is kung sino ang ibinigay sa'yo, dapat matapat din. Amen? Dapat ang iyong mga anak ay matapat sa Panginoon. Amen? Dapat ang iyong asawa na dala mo sa Panginoon, ang ating mga... So, ganun po, that a man be found faithful. Amen? So, pag ikaw na husband, dapat ang wife mo ay matapat sa Panginoon. Amen? Dahil yun ang goal mo. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Pag malaman mo yung mystery na ito, dapat ipaalam mo sa wife mo, wife, mahal ko, darling, ito yung sabi ng Bible. O, di nagawa niya responsibility niya. Di ba? Sabi naman ng wife, husband ko, mahal ko, brother, honey, my love so sweet. Yun sabihin sa Bible. Di ba? Sabihin mo na lang lahat sa sabihin. Sabihin mo na ang Bible. Bakit? Yun ang may binigay ka na, binigay ng Diyos sa iyo na information or a very important and vital truth sa Bible na dapat mong i-share sa iyong husband bilang wife, ipamuhay mo, or husband vice versa. Then after all, pagdating sa judgment seat of Christ, you will not labor in vain nor run in vain. Kanya po, yun ang goal. Nag-goal setting muna ako ngayon bago kayo pupunta tayo mamayang hapon kahit konti. Na bago tayo mag-apply sa ating matutunan, alam natin ang goal setting. Bakit tayo sisimulan natin ito? Kasi binigay ng Diyos nga. Amen? Binigay ng Diyos sa atin ito. So let's go and let's try to scratch a little bit doon sa ating mystery. Amen? Anong mystery? Sabi nga ni Pastor Ben, 8 daw. 8. Pero ang basic na tinuro ko, 7. Di ba? Naalala niyo yung 7. Pero maganda na rin marami kaysa konti. Okay? Hindi naman tayo, kumbaga, autonomous tayo mga kapatid. So, whatever a Bible student, basta hindi lang siya makabiolate sa scripture, ay biriyan tayo. Pag sinabing 8, i-check natin. We will search the scripture. Whether those things were so. Kung ano mang sinabi ay totoo. Okay, let's go to the Bible. 1 Corinthians, Timothy 3:16. Yun yung una nating i-plunge. Okay. So, nakuha ko na ng half of my hour sa aking intro doon sa mystery na yon. Ang mystery na ito, ano nga yung characteristic? Not made known, hid from ages and from generation. Wala po sa Old Testament. Si Apostle Paul lang binigyan by the Spirit of God, by the revelation of Jesus Christ, siya lang ang binigyan ng task nito. Are you there in 1 Timothy 3:16? Nandyan na po ba kayo? Wala pa lahat. Amen.
Narinig ko si Joy Joy, nag-amen. Joy, nandyan na ka, Joy? Yan. So, nandyan na po kayo, say amen. Parang wala pa din. Wala pa. Okay, 1 Timothy 3:16. Antayin ko kayo. Okay, nandyan na po kayo. Nandyan na po lahat. Say amen. Ayan, madami na. Okay, let's read all together. Ready? Basa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So this is the first mystery na ating i-discuss. Okay? This is the first mystery na ating i-discuss. But before we will continue, let me give you a background. You know, sa buong Bible, sabi nga nila, there are a lot of 316. The 316 of the Bible. Have you noticed in the Bible the 316 of sorrow? Look at Genesis 3:16. Look at Genesis 3:16. Maraming mga prominent of 3:16 in the Bible. The prominent verse of 3:16 is the 3:16 of sorrow. It was declared by God to a woman named Eve. Sabi ng Bible, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Mga wife, nagpaparule pa ba kayo sa inyong husband? Hindi na sumagot. So sorrow po niya. Sorrow niya yun. Sorrow nyo yun. Amen. Hindi lang kayo sakit mga anak, sakit dahil may nangunguna sa inyo, may nagpukuman sa inyo, may nag-rule over sa inyo, at gusto nyo kayo ang hari sa bahay. Bakit ka nandyan? Bakit ka tumungtong dyan? Something like that. No? Or something, mayroon kang sasabihin na paiyak. Ano? Ang husband mo naman, bakit umiyak si wife? Wala, napasunod na si husband kay iyak ni wife. Di ba? Or ano pang mga hiling-hiling dyan? Alam mo, darling? Alam mo, honey? Ganun-ganun. So, madaming style ang wife na mapasunod ang husband. Amen? Pero ang sorrow dapat talaga ay talagang mahirap, di ba? Kung kayo lang magpag-usapan, mga babae, mahirap. Amen? Pastor, mahirap pakisamahan ng aking asawa, ang lalaki. Ang hirap. No? Buti pa lang ang pusa, makuan pa, ming, ming, ming. Pero asawa ko, pag-utusan, bukas pa yan. No? Bukas pa yan. Mahirap pakisamahan, pastor. Yung binata pa, ay talagang pag sa SM, pastor, ang aga. Yung binata pa daw. Pero pag nung asawa na, ay talagang pag madapa ka, ano ba yan? Ba't hindi kasi ka nag-ingat? Ganun-ganun ang mga asawang lalaki ngayon, di ba? So wala nang talagang sweetness minsan ng mga husband. Amen? So ibalik nawa natin yan. Kasi sorrow sa babae na magparule sa lalaki, pero hindi sorrow. Kasi sabi ng Bible, sa John 3:16, there is the 3:16 of love. Amen? Hindi mahirap sa Diyos anak na nagpasakop sa Diyos Ama, kahit pa man na walang kasalanan, siya na naging kasalanan sa atin. Sabi ng John 3:16 of love, Genesis 3:16 of sorrow, pero sabi ng John 3:16 of love, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That's the 3:16 of love. Amen? Una, 3:16 of sorrow, mahirap magpasakop ang babae, di ba? Pero, kung yan ang itapat mo sa babae, si Kristo nga, walang kasalanan, ginawang kasalanan, at siya'y sumunod. Mga wife, huwag kayong magalit. Kung yan ay mabigyan ng hindi magandang salita sa husband, hindi nagalit si Kristo nga eh. Amen? Minahal na nga niya ang sanlibutan at nagpasakop siya sa sama niya. At sabi ko kay Joboy, sino ngayon? Si Jidaida. Jidaida, sinabi ni Jairi sa akin, black daw ako. Team kasi si Jedede, may black pagka-complex niya. Sabi, bakit? Hindi ba totoo? Sabi niya, alam mo Daida, hindi yan sa kulay ang blackness. Galing yan kay Adan. Ako nga black eh. Sabi ko, hindi mo ba alam? Black ako. Si Mama black yan. Lahat ng tao ay black. Dahil makasalanan. Pero alam mo ba kung sino ang naglinis sa atin? Dugo ng Panginoong Hesus, namatay siya, nalibing at nabuhay namang muli. At dahil sa ginawa ng pagmamahal ng Panginoong Hesus, tayo ay maputi na sa harapan niya.
Kaya sabihin mo kay Jaire nagsasabing black, Jaire, black ako, okay lang. Namatay ang Panginoong Hesus para ako'y maging white. O, di, mindset lang yan. Amen? Mindset lang yan. Kaya kung mag-away ang husband and wife, go to John 3:16, na nagpasakop ang Diyos anak sa Diyos Ama. Hindi siya nagmurmur, Brad. Amen? Hindi siya nagmurmur, gaya ng sinipa, may video, di ba, sa vlog? Tawag doon, talagang hinampas. Ay, talagang sinipa din niya yung ibang Kristo na nipa. Imagine mo yan. Yun ang maling imahe ng Kristo. Nung sinipa, talagang nag-enter siya sa penitensya eh. Sige, dala ng cross, dala ng cross. Maraming gumaganon sa kanya, di ba? Dos por dos. Dos por dos, hindi natin alam kung sino yung nagpalo doon. Pagpalo, sinipa din niya. Maling Kristo yun. Amen? Maling Kristo yun. Kaya hindi nila dapat gayahin yon ang ginawa ni Kristo. Amen? Paniwalaan na lang. Amen? Paniwalaan na lang kasi tapos na ginawa ni Kristo yun. So yun po ang manner. If you have that sorrow in your heart, mga babae, there is John 3:16. Amen? Na si Jesus Christ ay nagpasakop. Kahit walang kasalanan, siya ay napako sa krus. At sinabi niya, bakit mo ako pinabayaan, Ama? Pero nevertheless, sabi niya, patawarin niyo na lang sila. Kahit hindi nila alam ang ginagawa nila. Then after that, the 3:16 of the scripture. Look at 2 Timothy 3:16. Maraming 3:16 sa Bible pero prominent itong pinipili ko, kapatid. The 3:16 of the scripture, sabi ng Bible, all scripture, 2 Timothy 3:16, is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man, instruction, verse 16 lang pala. Amen? So, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, merong salita ng Diyos. Amen? That's the 3:16 of the scripture. Now, here comes the mystery nating i-plunge. Go back to 1 Timothy 3:16, the 3:16 of incarnation. Amen? Yung Panginoon na magkatawang lupa at magkatawang tao. Look at sa Bible mo din, the 3:16 of incarnation. Na ang Panginoon ng Diyos na sa langit ay pumunta sa isang laman ng tao. Verse 16, ready, go. And without controversy, great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believe on in the world, receive up to glory. Now, ano nga yung mystery? Characteristic number 1? Characteristic number 1 is not made known. Saan not made known? Sa lumang tipan. Moises, hindi niya alam. Si David, hindi niya alam. Even si Kristo, nung dumating siya dito, hindi din niya pinapaalam. Kanya ba? Ano nga yung characteristic number 2? Hid from ages and from generation. At meron pang isa, sa Romans 16 verse 25, hindi natin nabasa, it was kept secret since the world began. Amen? So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, meron tayong dapat alamin sa verse na yan na mystery na dapat tukuyin natin. Pero bago sa lahat, bibigyan muna natin ng diin kung ano ang hindi mystery dyan. Para malaman natin, mag-jump tayo. Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, hindi ibig sabihin na mention ang tinatawag na God manifest in the flesh ay mystery lahat. No. There is always something, two sides of the coin. Alam niyo mga kapatid, two sides of everything. Ito banda, one side. Pangalawa, another sign. So, ang sabihin doon, ang message yan ay two sides of the cross. Kung ito yung cross, two sides yan. Una, merong prophecy na message. Anong yung sinabi sa inyo? Yung hayag na message na sinabi ng prophets at meron ding mystery side. Ito yung mystery side. So, dapat natin alamin yon, mga kapatid. Okay, so punta na tayo, mga kapatid, sa tatlong area na yan. First na area, mga kapatid, ay three contrast. Malaman natin ang three contrast muna. Okay? The three contrast. I-erase ko muna ito, no? Okay. There are three contrasts in that verse. Okay. First, alamin natin ang tatlong contrast niya yan. Nandiyan na po ba kayo? Sana ay marami akong ballpen pala, no? Or sign pen. Flesh. Then, ano pang term nga ginamit? Versus the spirit. Okay, spirit. Na-mention ang flesh. God manifests in the flesh. Na-mention ang
it was justified in the Spirit. Kanya po. Next naman, first contrast. Second pala, angels then Gentiles. Gentiles, then versus angels. Okay, next. Number 3 is the world. Na-mention ang world yan, mga kapatid, ha? Na-mention po? Na-mention. Versus glory. Yan, yun po ang tatlong contrast sa verse na yan. Para malaman nyo po, bago natin tukuyin yung pinaka-sikreto dyan, alamin mo natin ang anong hindi sikreto. Kanya po? Say there are two sides of the cross palagi. Okay? About sa prophets, mga prophets, kung anong mensahe nila, about the prophecy, and about sa sinabi ng Panginoon kay Paul, which is mystery. So alamin naman natin number 1 sa prophecy side. So sa tatlong ito, alamin natin ang prophecy side. No? Okay. Okay. Okay? Ay, hindi pala naon. Genesis 3:15. Okay, sabi ng Bible, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dagdagan nyo pa sa, sa verse number, Isaiah chapter 9 verse 7. So, mystery po ba, mga kapatid, na si Kristo ay pupasok sa laman ng tao? Mystery po ba? Of course, the other side of it, na si Kristo ay pupunta sa laman ng tao ay hindi po mystery. No? The incarnation is declared already in the prophecy. Isaiah 9 verse number 7. Okay, verse number 6 muna. Nandiyan na po kayo? Okay, let's read all together. Ready, go. For unto us a child is born, unto us a son is given, and a government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it, to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts performed this. So, mystery po ba ang si Kristo ay magkatawang tao? Hindi po. So, the other side ng mystery is mamaya. Ang prophecy side ay si Kristo ay naipangaral na magkaroon siya ng history na siya ay pupunta sa laman. The old or the eternal name of Jesus is not Jesus Christ. It is the Word. John 1:1. Punta tayo. John 1:1. So, alam ni John mismo na si Diyos nila na galing sa langit ay magpunta sa laman. Kaya John 1:14 ang sagot din. John 1:1 sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, jump. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory as the glory of the only begotten of the Father. So makita natin, mga kapatid, that the New Testament opens with the one Virgin Mary, that Israel did not recognize their own Messiah partly, no? Due to that mystery aspect of the virgin birth. So, ang mystery aspect of the virgin birth ay wala talagang idea sila na ang virgin ay mag-conceive. Wala naman sa Old Testament. Ang sinabi lang niya, unto us a child is born. Pagdating sa Genesis 3:15, a woman, the seed of the woman. Ang idea, walang nakalagay sa Old Testament na a virgin shall conceive. Kung meron man, hanapan niyo po. Kung may mali man akong pagkasabi. So makita natin everything about Jesus of Nazareth seemed to contradict Israel expectation. Makita natin dito, mga kapatid, na si Jesus Christ ay na-prophesy to be the king of Israel. At makita na po sa verse number Matthew 1:1. Tingnan niyo po, Matthew chapter 1 verse 1.
No, sa Matthew chapter 1 verse 1 pa lang, sabi na ng Bible na si Jesus Christ ay the son of David. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David. So makita niyo po ang summary ng Bible na si Jesus Christ ay maging hari sa Israel, kaya siya pumunta dito sa laman, at ang babae na tinutukoy kanina sa Genesis 3:15 ay si Mary. Sabi ng Matthew chapter 1, and this child na makonceive ay hindi po kay Joseph. Kanino po yung na yon? Kanino po? Sa Holy Ghost. Then, ang pangalan ng Panginoong Hesus, sabi ng verse 21 of Matthew 1:21, tingnan niyo po, he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, makita niyo po ang historical background, at makita niyo po ang Isaiah 7 verse 14. Look at verse number, Isaiah 7 verse 14. Ito po yung kapatid. Ito po. Isaiah 7 verse 14. Ito pala yung sinabi ko kanina. Kung makita nyo yung verse na nagsasabi na a virgin shall conceive. Ito pa yon, verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So ang point natin dito, yung nasabi ko, na walang verse, merong verse po, mga kapatid. No? Merong verse po nagsasabi na a virgin shall be with a child. So fulfillment po ni Kristo, itong verse 23 sa Matthew chapter 1, na si Jesus Christ ang tinutukoy. Yun po ang historical background doon sa verse na God will manifest in the flesh. So ano po yung prophecy side, mga kapatid? Ano yung prophecy side? Yung God will manifest in the flesh, na siya po si Jesus Christ. No? Sa Matthew chapter 1 verse 21 from Isaiah chapter 7 verse 14. So makita niyo po, okay. Hindi po mystery na siya po ay magkatawang laman at siya po ay maging tao. Hindi po mystery po yan, kasi very, very clear po sa mga binabasa natin sa Bible. Ngayon, ano naman ang mystery side sa pagpunta ni Kristo doon sa laman na yon? No? What is the mystery side of that? No? Na siya po ay nagkatawang laman. No? We should know so that we could be a faithful steward, at kung ano ang mapag-aralan natin ay ma-share natin sa ating mga anak, sa asawa natin, sa ating kakilala or sino mang mahal sa buhay. Look at Galatians 2:20. Ito yung mystery side yan. Galatians 2:20. Okay? Si Kristo pupunta sa isang tao at magkatawang tao at maging Diyos, at siya po ay the second person of the Trinity. At sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, sabi ng Bible, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Tanong, ano po ang ibig sabihin ng Christ liveth in me? Sino po ba kayo? Ano po ba tayo? Laman or hindi laman? Laman. So, ang isang tao na laman, may laman. Pag sinabing incarnation, di ba, ano yung incarnation? The word incarnation is, ano ang salitang incarnation? Ano ang salitang ugat ng incarnation o din? What is the word incarnation? 3 syllable yan. Yung word na gitna yan ay karne. Ano ang karne? Flesh. Ano word ng in? Loob. Ano ang syon? The action in the flesh. So there is that God acting in the flesh. Saan? Sa laman na bilang Hudyo. Amen? Hindi yung taga Davao na ako si Jesus Christ. Hindi yun. Walang Jesus Christ na nag-incarnate sa Gentile na flesh. Saan siya nag-incarnate? Sa seed of David. Matthew 1 verse 1. Jesus, the generation of Jesus, the son of David. Kibuloy, the son of Pampanga. Kapangpangan lang siya. Nasilang sa Davao. No, hindi pwede ma-incarnate. Amen? Kasi Jesus Christ came to the flesh. Ano ngayon ang magiging mystery side na Jesus come into the flesh?
na hindi na ipangaral sa lumang tipan. Christ liveth in me. Sino ka ba? Christ liveth in me. Anong tawag doon? Hindi incarnation yan. Indwelling. Kaya ba? Yun ang hindi na ipangaral sa lumang tipan. Amen? Na si Kristo pupunta sa karne, sa laman, at 33 years old, mapako sa krus para bayaran ang kasalanan ng kaniyang bayan ng Israel, maging hari nawa, pero hindi tinanggap siya. Binudhi siya. So, ang nangyari, walang kaharian. Napangaral ang gospel of the grace of God, the death, burial, and resurrection, at ang magiging implication nito na kung Kristo mananahan sa laman. Amen? At nasa atin ngayon. Kristiyano ka ba? Nananahan sa iyo si Kristo. Hindi ko nakita, Pastor. Yun nga, mystery na ni-reveal ngayon. Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. What a blessing. Amen? Kaya pala, masasabi mong langit ka kasi si Kristo nananahan sa iyo, dalhin ka niya sa langit. At nakaupo ka na din sa langit kasi kung saan si Kristo nakaupo, doon ka din nakaupo. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, si Kristo mananahan sa iyo. Ano yung adoption? Sa Galatians na tinuro ko ng Wednesday, the Spirit of Son came into your hearts, amen? Crying, Abba, Father. Kaya masasabi natin, thank you Lord, sa iyo na ako. Ayan ang tinutukoy natin sa street preaching kahapon. Ay, hindi street preaching, table preaching. Di ba, bro? Kasi kumain kami ng barbecue or inasal. At may mga customer nag-aantay sa kanilang mga orders, ay hindi natin papalagpasin yon. Kasi kami din ay nagugutom. Iba pa naman pag gutom kami. So, ang sabihin doon, ipinangaral namin, in-explain ko ang sealing of the Spirit. Na once you are sealed with the Spirit of God, may destination ka. Amen? And ang destination mo, langit. Bakit? Nananahan si Kristo sa iyo. Dahil nananahan si Kristo sa iyo, dalhin ka niya doon kung saan siya. Sabi ng John 14, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So, kung saan ang Diyos, doon din siya. Amen? Galing na siya sa impyerno. Bakit papuntahin pa tayo sa impyerno? Galing na siya doon. Saan na siya nananahan? He is now seated in glory. Amen? Kaya kung saan siya, doon din tayo. Amen? Yun ang dapat ipaintindi natin na mystery. Na ang bagay na si Kristo nagpumunta sa laman ay talagang ang laki pala ng implication nito. Ayan ang nangyari. Nagmamayabang mo ba tayo na tayo, si Kristo ay nasa ating mga buhay, nasa ating loob? Nagmayabang po ba tayo? Kapangyarihan po ba natin yon? Hindi po. Look at 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 2. No? Verse number... Okay. Kung hindi mayan, ay hinanap ko yung verse na the power is not of us, but of God. Kung hindi man 1 Corinthians chapter 2, ay 2 Corinthians. Tama pala. Wait lang po kapatid ha. Hinanap ko lang yung verse na yon na nagsasabi na ang power ng Panginoon ay hindi sa atin. Verse number 4 pala. Tama. Verse number 4. And my speech and my preaching, 1 Corinthians 2 verse 4, was not enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the power and the Spirit and the power of God, that your faith should not be stand in the wisdom of man, but in the power of God. Wait lang ha, mabuted. Yung we have this treasure in an earthen vessel. 2 Corinthians chapter, 1 Corinthians 4, verse number, hanapin nyo po mabuted. Wait lang ha. Chapter 4, verse number, okay, nawala na ako. Okay, reach not. Okay, tingnan niyo po, 2 Corinthians 4, verse number 5. Verse 7 pala, nandun, verse 7. Nandyan. So, yung Kristo na yan, yun yung power ng Panginoon. Siya yung nananahan sa atin, sa earthen vessel na yan. Verse number 7, look at, ready, go. But we have this treasure in the earthen vessels,
that the excellency of the power may be of God and not of us. So kailan po nananahan si Kristo sa atin? Kailan? Verse number 6. Look at. For God commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. After all, nung nakinig tayo sa gospel, we have this treasure. So present po ang ating possession. Hindi po, sana man lang pupunta ako ng langit. Sana naman lang save ako. Ay maliligtas ako. No, ligtas ka na. Amen? Kung ikaw ay nang sumampalataya sa gospel ng Panginoong Hesus, ang liwanag ng Diyos na punta sa iyong puso at binigyan ka ng kaalaman. Amen? Knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ano po ang face ni Jesus Christ? Yung lagyan natin ng face dito, picturean natin si Kristo, mahabang buhok, ganito, ganyan. No, the face of Jesus Christ is here. Amen? Kasi every book of the Bible is talking about the Lord Jesus Christ. Amen? Search the scripture, for in them you have eternal life, and they are they which testify of me. So, ano ngayong unang mystery nakita natin? Mystery of godliness. Anong nakapaloob nito? There is that Christ liveth in us. Kaya, mamuhay tayo kung ano si Kristo dahil si Kristo ang nasa atin. Ano ngayong sinutukoy ko ng godliness? What is the meaning of godliness? The meaning of godliness is God-likeness. How can you walk as like the walk of God or pamumuhay ng Diyos na siya ay maawain, mapayapa, mahinahon kung wala kang Diyos sa iyo? Amen? Paano ka mahinahon sa bahay kung walang Diyos sa bahay? Amen? Puro na lang ang daming mga iniisip, puro lang walang Diyos. Kaya ang bahay na may Diyos, ang puso na may Diyos ay mapayapa. Amen? Ang bahay na may Diyos, mapayapa na pamamahay. Ang pamamayan or ang eskwelahan na may teacher na may Kristo, mapayapa. Kaya maganda na Kristiyano nandun sa leadership. Bakit? Siya ay nagli-lead na may Kristo siya. Amen? Ipinamungkahi na hindi pwede tayong hindi susunod sa ating Kristo. Hindi pwede na hindi tayo kilalanin ng ating Diyos. Bakit? Siya na mismo ang namatay at mananahan sa tayo. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Amen? So, dagdagan pa natin yung isa doon sa part ng Spirit. No? So, anong kaibahan nila, mga kapatid? Anong kaibahan nila? There is that flesh who is very weak. There is that spirit who is strong. At makita natin yung implication dito doon sa term na spiritual. Paul begins from the standpoint of positional truth, our union with Christ. So, sinabi ko na sa inyo kanina, Christ liveth in me. Dagdagan pa natin yung Christ liveth in me sa Colossians 26 and 27. Yung binasa natin kanina, Christ liveth in me. Verse number 26 and 27, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Verse 27, pakibasa po. So ito sa Galatians 2:20, Christ liveth in me. Doon naman sa Colossians 1:27, Christ in you. So nasa loob si Kristo sa iyo. Amen? Nasa loob Christ in you, the hope of glory. So yun po ang union ng Panginoon. No? So dito na tayo sa part ng Spirit. No? Anong kaibahan ng ito weak, ito temporal, ito not strong, pero dito po yung power. Amen? No? Anong kaibahan nilang doon? Yung contrast nilang dalawa. So pag sinabing spirit, no, the first contrast is between the flesh and the spirit. The Lord Jesus was revealed to us in a human body, but his claim is a Son of God, and we're justified or conceived by the Holy Spirit and with the power of the Spirit of God. At makikita natin ang gaano ka tindi ang spirit work sa buhay ng Panginoong Hesus. First, in the time na siya ay conceived by the Holy Spirit. In the time na siya ay lumaki,
Siya din ay lumaki na hanggang 33 years old. Nangaral siya sa mga Hudyo. Bago siya nangaral sa mga Hudyo, at the age of 30 pala, ay siya po ay tinukso ng Diablo. At siyang tinukso ng Diablo, look at verse 4. Matthew 4, verse number 4. Okay, verse 1 muna. Look at verse number 1. Verse number 1, Jesus was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Some of them, mapatunayan mo na si Kristo walang kasalanan dahil sa Espiritu. That's the meaning of it. Justified in the Spirit. Hindi ibig sabihin na word justified, hindi ibig sabihin ang word justified ay, the word justified ay, makasalanan si Kristo. Ano ngayon sabi ng Bible? Great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. Tapos na tayo sa una. Justified in the Spirit. In the Spirit. Makasalanan ba si Kristo? No. Bakit na mention ang justified? Bakit na mention ang justified? Okay? Hindi lahat ng word ay patungkol na pag sinabing makasalanan. Kundi, ganito yon. Nandun na siya sa gitna na pwedeng magkasala, but he was led by the Spirit. So that's the context. He was empowered by the Holy Spirit. First, he was conceived by the Spirit. Second, he was empowered by the Spirit. Even sa pagdaki niya, from 1 year old hanggang 30 years old, Kuya Joboy, hindi siya iniwan ng Holy Spirit, Kuya Joboy. Nung bata pa siya, nag-uobey siya because of the Spirit. Nag-uobey siya kay Joseph. Nag-uobey siya kay Mary. Nag-uobey siya sa lahat. At nung nangaral siya at the age of 12, because of the Spirit. Pagdating ng age of 30, look at verse number 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So makita nyo, hindi prophecy na justified in the Spirit si Kristo. Amen? Bakit? All of this life na nasa lupa siya, nandyan ang Espiritu ng Diyos. Amen? First, ano yung prophecy side ng flesh? Unto us a child is born. Pero ang child na pala yan, si Jesus Christ, mamatay sa cross, mananahan sa atin. Yun yung mystery. Ito naman sa Spirit. Yan po ba ay mystery? Hindi mystery in the first place. Bakit? From the time He was born, ang Espiritu nandyan hanggang siya'y mamatay. Even in the time ng temptation. Amen? In the time of temptation, He was led of the Spirit. Ngayon, ano naman ang mystery side dyan? Pastor, una ngayon, palagi, ano ang hindi mystery? Walang mystery kasi nakasulat sa Bible. Matthew is not a mystery book. Amen? Prophecy yan palagi, no? Patungkol sa Panginoong Hesus. Ano naman ang mystery na hindi ipinangaral, hindi known sa panahon dati? Ano yon? Look at. Ito yung implication ng justified in the Spirit. First, makita natin na ang Espiritu is very vital in that time sa atin ngayon. Bakit? Sino po sa atin ang na-justified dahil tayo po ay magaling mga tuwiran? Wala po. Amen? Paano tayo na-justified? No? Sa harapan ng Panginoon. Ito yung work ng Holy Spirit sa atin. This is the implication. Verse number 24. Look at sa Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse number 24. At saka yung memory verse ni Brother Joash kanina, Romans 5. Okay, look at Romans chapter 3, verse 24. Anong sabi ng Bible? Okay, Romans 3:24, na-mention ang justification dyan para sa atin. Okay, pakibasa nga po habang ako'y papunta na doon. Ready? Basa. Amen. So, bakit nagkaroon tayo ng justified freely? Bakit po? Kasi merong ginawa ang anak niya sa cross. Redemption that is in Christ Jesus. So, bago mangyari nga mamatay si Kristo Jesus, no, ay makita natin na He was led by the Spirit of God until nasa cross siya. The Spirit of God is there. Ang prophecy side dyan, ang mystery side dyan, na yung ginawa ni Panginoong Isus pala ay ma-justified tayo. Amen? Ang prophecy side, si Espiritu ay nandyan palagi sa Panginoong Isus. Amen? Hindi nagpabaya from the time He was born until the time of His death. Pero ang mystery side, ang effect pala ng ganawa ni Kristo ay ma-justify tayo. Amen?
ma-justified tayo. Hindi dahil makasalanan si Kristo kaya na-justified in the Spirit. No. Kundi ang dahil siya po ay anak ng Diyos. Nagagabay ang Panginoon sa Kanya. Kaya sa atin aside, ang justification, kapatid, ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. And after being saved by the redemption that is in Christ, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Tayo po ay verse 1 ng binasa ni memory verse ni Brother Joas. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Makita ninyo po, kapatid, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verse 3, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, patient experience, experience hope, and hope maketh not ashamed, because of the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. Paano ang Holy Ghost nagtrabaho kay Jesus Christ sa prophecy side? Nandyan palagi, gumagabay from the time of birth until the time of death. Paano naman ang mystery side sa atin? The time that we believe the gospel, the Holy Spirit is given unto us. Yun ang mystery side. Saan pinangaral? Kay Apostle Paul ng mga libro lang. Amen? Wala po yan sa Old Testament, Genesis to Malachi, or even sa Book of Acts. Or no, yun nga. Sa Book of Acts, transition po yun. The Holy Ghost was given during the Acts chapter 2, Pentecost. Then ang work ng Holy Ghost, ibinigay sa mga tao na sumampalataya nito. One of the Gentile na nabigyan ng Holy Ghost is Cornelio. Look at Acts 10. Siya po ay nabigyan ng Holy Ghost. And it was the time na work ng Holy Ghost yon. It was given while Peter is preaching. And sabi ng Panginoon na sa panahon na ito, mga kapatid, ay bumaba na ng Holy Ghost. At ang Holy Ghost na ito ay hindi na siya namimili, Hudyo man or Hintil. While yet Peter preaching, sabi ng verse 24, while Peter yet speak these words, or nagpre-preach siya, doon sa verse 33, that Jesus is his topic, the name of Jesus, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Verse 44, while Peter yet spake these words, anong nangyari? The Holy Ghost fell on them which heard the word. So sa panahon natin, Oded, ang Espiritu ng Panginoon, ang mystery side, ibibigay sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Are you a believer of Christ? You have the Spirit of God. Amen? Upon believing, look at Ephesians 1:13. Last. Mamaya na ang, hindi na ko kaya yung Gentile and angels. No? Look at flesh and the Spirit muna ang topic natin ngayon. Okay, Ephesians 1:13. Anong sabi ng Bible? Ephesians 1:13. After believing that work of Christ, that He died, according to 1 Corinthians 15, verses 1 to 4, this is the result. No? After believing, sabi ng Bible, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So ano yung mystery sign? Sealed ka na? Holy Spirit of promise. So ngayon, ano naman ang pinaka pwedeng i-apply natin bago tayo mag-close? So ang pinaka-apply natin sa flesh and the spirit, sabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Kung si Kristo nananahan sa iyo, dapat identify ka na kay Kristo. Amen? Hindi mo na ikinakahiya si Kristo. Amen? Nananahan na si Kristo sa atin eh. Dapat hindi tayo mahihiya patungkol kay Kristo. Mamamatay mga tayo, dapat kay Kristo eh. Maraming tao na namamatay sila sa kanilang Diyos. Nagawa sila ng doktrina, kung mag-suicide ka para sa Diyos mo, meron kang mga reward. Grabe yun na doktrina. Hindi pa yun sure na maligtas. Pero tayo ligtas na, amen? Are you saved? Tapos hindi tayo magsakripisyo sa ating Panginoon? Nakakahiya yun, amen? Kakahiya yun. Let's try to ask God, Lord, sana maitulungan mo ako, Panginoon, na mainit ako sa gawain mo, Panginoon. Dahil una, nanahan ka sa akin para ako'y masecure. Pangalawa naman, dito sa part ng spirit. Are you justified? Sabi ng kanta ni Pastor Anton, I'm justified. I'm happy in Jesus today. My sins were many are all in the past. I am never condemned, for He hold me fast.
I'm justified, I'm justified. I'm happy in Jesus today. So, bakit happy ka? Dahil justified ka. Sino sa inyo ang kriminal na nagsasabi ang isang korte, wala ka ng kasalanan, hindi ka makulong? Ikaw, matutuwa ka? Hindi. Of course, matuwa ka, amen? Kasi hindi ka na makulong eh. Because you are justified. At after all, si Spirito na nasa iyo. Ano ba ang nasa Spirito? Sabi ng Galatians, Galatians 5 verse 22. Sabi ng Bible, Galatians 5 verse 22, what is that Spirit? Ano ang nasa Spirit na pwedeng ipamuhay natin bilang Kristiyano? Verse 22, the fruit of the Spirit is love. Amen? Do you love God? Do you love the Bible? Kung love mo ang Bible, may Bible ka dapat. Amen? Do you love the church, the body of Christ? Do you love the Bible? So mga kapatid, sana po ay love is just not by law, kundi love, the love that you have is hindi dahil pinilit ka, kundi dahil naintindihan mo na minahal ka ni Kristo. You love God because He first loved you. Amen? You love your wife because God loved you, and you'll relay that love to your wife. And husband, vice versa. Then joy. Sino sa inyo ang joy pala? Anong kaibahan ng joy at happiness? Happy is because of circumstances. You are happy because of money. But what about you don't have money? Do you have joy? So joy comes from the Holy Spirit, not from money. Amen? Not from anything in this world. Because happiness sometimes affected with circumstances, material thing, but joy comes from the Holy Ghost. Amen? Yun yung real. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Peace. Do you have peace? Ano kaiba ng peace of mind at peace of God? Ang peace of mind, sabi ng sister kanina, medyo, tama nga naman, maggugulo isip mo dahil ang dami mong iniisip, di ba, sister, kanina? Pero anong kaibahan, sister, kung talagang araw-araw nagkasakit na lang? Ang kaibahan ng peace galing sa Espiritu is, kahit pa man araw-araw ka magkasakit, maligaya ka pa rin. Bakit? May peace of God ka. Anong kaibahan ng peace of God? Ang peace galing sa Diyos. Hindi nagbabago kahit wala kang pera, nagkakasakit ka araw-araw, maligaya ka pa rin. Makasmile ka pa rin. Hindi ka nang aaway ng daga. Hindi ka nang aaway ng ipis or pusa. Kasi yun ang pinagbuntungan mo. Ikaw talaga. Talaga ang daga, tumakbo, pagdakbo, kinain nyo yung pagkain mo or ano pa. Then, yun, pinagbuntungan ka na ang mga bagay-bagay. Huwag mong pagbuntungan ang anak mo, kapitbahay mo, asawa mo kung nagagalit na inis ka. Amen? Kasi may peace dapat. Amen? May peace dapat. So, sabi ng Bible, next, anong fruit ng Spirit? Long-suffering. Ikaw ba ay nagtitimpe? Pastor, nagtitimpe na ako sa'yo, matagal ka pa. Matagal ka pa ba dyan? So sana mamatay dahil long suffering tayo. Amen? May long suffering tayo. No? So sa lahat ng mga, anong kaibahan ng pasensya at saka long suffering? Ang pasensya is applied to all areas of circumstances. Patience, pasensya ka lang. Oh, kung mag-drive ka, may mag-cut sa'yo, pasensya lang. Di ba? Yun ang term sa pasensya. Pero anong kaibahan ng long suffering? Ang long suffering is applied to man. So you suffer long. No, kasi alam mo, may weakness siya. Alam mo na mahirap siyang pakisamahan. You just suffer long. Amen? Oh, pakisamahan mo lang siya until maintindihan niya. Next, gentleness. Kayo po ba ay gentle? Kuya Joboy, are you gentle with your sister? No? Sana ma-gentle tayo. The way we speak, na alam natin na masakit, huwag mo nang bitawan muna. Amen? Gently lang. Unti-unti. Amen? And just like Christ, when He was on the cross, He was shouting gently, Father, forgive them, for they know not what they do. That's gentle words of Christ. Amen? Gaya na sinabi ng palagi sa wife ko, patawarin na kita, hindi mo alam ang sinasabi mo. Something like that. Di ba? So magpatawaran sa isa't isa. That's gentleness. Next, goodness. Are you good? Are you good? By nature, we are bad. But because of the Spirit of God, we are good. Amen? Dapat sabihin mo na, dati, nung ako hindi ligtas pa, talagang itong kamao ko, talaga. Mga ganun-ganun pa ang iba, di ba? Di ba, Brother Marino? Siga ako dati. Diyan sa mangga. Di ba, bro?
Pero dahil Kristiyano na ako, kahit sapakin man lang mukha ko, hindi ako manimalus, hindi ako mag-revenge. Amen? Because you are good. Amen? Because God, the good God, liveth in you. Amen? The good Savior liveth in you. Kaya ipakita sa mundo na kahit awayin ka pa, hindi ka mangangaway. Amen? Kasi there is goodness in you, the Spirit of God. Last but not the least, faith, then meekness, then temperance, self-control to. Magkaroon ka ng tama ang temper mo. Hindi yung talagang magpapadala ka sa circumstances. Dapat ang temper mo ay controlled by the Spirit of God. Then against such, there is no law. No, hindi yung temper ay magpapadala sa 1,000. Malabo ang paningin mo, nanglalabo ako ngayon, gutom ako. Bigyan mo ng 1,000. Ay, klaro na. Be, kunin ko yan. Oo. So nadadala ka sa pera pala ang yung environment sa pamamahay. Ito'y sahod ko. Ang misis na, ito yung sahod ko. Okay. Hindi ganon. Dapat ang temper mo controlled by the Spirit of God. Amen? Hindi sa material, kundi sa Espiritu ng Diyos. Amen? Sa Espiritu ng Diyos. So kahit mapakla pa ang pagkain, kahit nasunog pa ang pagkain, sabi mo, thank you, Lord. Huwag kang don't be controlled by circumstances. Be controlled by the Spirit of God liveth in you. Amen? That is the implication ng justified in the Spirit. That is the other side ng mystery ng Spirit na na-mention sa Bible. So let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, time is not enough. Marami pa kaming gustong sabihin tungkol sa inyong salita. Hindi kaya, Lord. At we need to eat. Our physical body needs to rest and have a break, and we need to feed something para ma-sustain. Para after ma-sustain kami, babalik uli yung aming strength, ma-renew uli yung strength physically. And after all, Lord, marami pa kami mga pag-usapan mamaya at kami ay masaya, Lord, na nalaman namin yung katotohanan. Kasi kung wala itong mga sinusulat nyo dito, wala yung pinipreserve nyo yung salita, hindi namin masaliksik ito. Thank you, Lord, for that reminder ng Berean. The Berean attitude is to search, to seek, and to look on those verses na bakit very important sa amin ito na malaman. Kasi after all, ay doon sa judgment seat of Christ, kung yan ay mystery pala na ngayon, binigyan nyo kami ng reminder na dapat hindi kami ignorante nito. Na merong mystery of godliness na ang Panginoong Hesus pumunta sa